At naging mainit na usapan ang family planning kung saan ginagabayan ang mag-anak sa pagpaplano ng kani-kanilang pamilya. Gayunpaman, patuloy ang paggabay ng mga health officials sa mga pamilyang nais malaman ang modernong paraan ng family planning. Para sa detalye, balita mo kami, Cheska Aguiluz. Sasaksihan sa isang health center ang mga health officials na buong araw na inaasikaso ang mga pasyente. Isang paraan pa ng pagtutok sa kalusugan ng isang komunidad ay ang pagsasagawa ng mga diskusyon patungkol sa family planning. Taong 2012 nang nilagdaan ni Pangulong Benigno Aquino ang Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na nagbalangkas ng karapatan ng pamilya sa mga serbisyong maaari nilang matanggap. Isa sa mga probisyon ay ang modern methods of family planning. Siwalat ang mga legal na paraan upang pagplanuhan ang pamilya at pagdadalang tao. Bilang tugon sa kahalagahan ng family planning, nagbibigay ng libreng contraceptives gaya ng kondom ang mga health centers. Sa panahon po ngayon na mahirap ang buhay, kahit po dalawa kayo mag-asawa sa trabaho, kailangan po matutong magkaroon ng spacing. Maging itong si Lola na kalong-kalong ang kanyang apo ay sumasang-ayon. Base sa population census na isinagawa ng Commission on Population noong 2007, pumapatak sa 88.57 milyon ang mga Pilipino noong taong iyon at inaasahan pa ng naturang ahensya na aakyat sa 97.9 milyon ang populasyon ng bansa ngayong taon, buhat ng pagsilang taon-taon sa humigit kumulang na 2 milyong sanggol. Maraming epekto ang paglobo ng populasyon. Ramdam ito kaagad hindi lang ng isang komunidad, nagsisimula ito sa loob ng tahanan at naaapektuhan ang miyembro ng bawat pamilya. Kung kaya't sa pagtaguyod ng mga health programs na nakatutok sa pamilya ay maaaring maibsan ang hirap ng buhay na nararanasan ng ating mga kababayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Cheska Aguiluz.